my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. I could live without You. I know I could get by. Millions of people do, but why couldn't I? I could live without You. Through the motions once again, maybe even laugh and smile, oblivious to sin. But why should I merely survive, content with just being alive? The best life can offer the world and its gold is nothing to the treasure You hold. I could live without You, but what would living be? Not a chance of escaping hell, a dark eternity. And now I have the strength to say, Lord, I've seen life from both shores. Before I chose You, Jesus, You chose me. Now find me fully For why should I merely survive, content with just being alive? The best life can offer the world and its gold is nothing to the treasure You hold. And now I have the strength to say, Lord, I've seen life from both shores. Before I chose You, Jesus, You chose me. Now find me fully
first morning po sa ating lahat mga kapatid. Ano, kaya ba nating sabihin na, oh dear Lord, now I am fully yours. Di ba? Unang-una sabi sa awit ay, ako ay una mong nahanap bago kita matagpuan. Ang ganyan, ano? Kasi tayo hinahanap ng Panginoon palagi. Ano? Inaabot sa atin yung kanyang mga kamay. Ano? At ngayon tayo ay nakita natin siya. Nawa masabi natin na, no, dear Lord, I am fully yours. Ano po? Happy Preparation Day sa lahat at good morning sa lahat na nandyan sa live ngayon. At pakinggan natin yung mga reflections sa mga testimonies. Kung meron tayong testimonies, i-type nyo lang dyan. Ano? At babasahin natin doon sa live sa Zoom. Sige po, buksan lang natin itong kanilang Zoom meeting. Hello? Ayan. Ang oras ay 4:38. Wala pa nag-approve. Hindi kasi basta-basta makapasok dito eh. Hindi ka gaya dati. Pasok agad na parang bukas ng pinto. Ayan, nagpe-pray. Bahagi na amin pong ibabahagi ngayong umaga, Panginoon. Kayo ang patuloy na maranasan namin at ang banal na Espiritu ang patuloy na antig sa aming mga puso kung papaano po kami lumakad ng nararapat at nagpapasakop sa inyo pong banal na kalooban. Salamat po sa katiyakan ng aming mga panalangin na inyo pong dininig sapagkat ito po ay aming hiniling alang-alang na lahat sa matamis at banal na pangalan ng amin pong Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise the Lord po. Okay po, mga ginigiliw kong mga kapatid at mga kaibigan, gaya po ng aking pong sinabi, bibigyan daan po natin ang ating pong mga refleksyon, ano ho, sa bahagi ng mga serye na mga napakagagandang aral na tumimo sa ating pong mga puso, ano ho, sa ating pong mga kaluluwa, sa ating pong mga isipan. Nakita natin na sa mga aral ating natutunan na talagang kung atin pong ibibigay ang ating pong buong puso sa Panginoon, ay hindi po tayo mag-aatubiling hindi susunod sa kanya pong banal na kalooban. At sa umaga ito, meron po bang nais magbahagi? O siguro po ay nais ko po munang bigyang daan kung meron pong nais sabihin ang ating pong minamahal na Pangulo bago po natin maibahagi ang ating pong mga refleksyon ngayong umaga. Pastor Jerry. Salamat. Salamat Pastor June sa iyong pag-facilitate. God bless you po sa inyong lahat. God first morning. Put God first and you will never be last. Mateo 6:33. Datapot hanapin niyo muna ang Diyos, ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Purihin ang ating Panginoon. God first morning po sa inyong lahat at ako po ay dumadalangin at patuloy na umaasa sa sagot ng Panginoon sa mga panalangin namin. Nating lahat ng Panginoon ay gumagawa sa ating mga puso ang ating pong 13 serye na ito ng Liberality Journey with God ay gumawa po sa ating lahat. Ako po ay punong-puno ng inspirasyon. Buong-buo ang aking pananampalataya na Recording in progress. po ng Panginoon ang puso ng marami sa atin para po isulong ang kanyang banal na gawain. Jesus is coming soon, mga kapatid, at kinakailangan tayong lahat ay patuloy na nakahanda ang ating puso araw-araw ay pag-aari ng Panginoon upang sa gayon kung siya ay dumating na tayong lahat ay sasalubong sa Kanya. So ito pong ating mga series of liberality ay alam ko pong naintindihan po ninyo at meron na po kayong mga sarili po ninyong kwento. Yung mga commitments po ninyo. Alam ko po yun, mga kapatid. Maliliit na mga commitments pero alam ko pagkakasama natin ang Panginoon, mangyayari yan lahat para sa kanyang iglesia, para
ating isulong ang mga gawain na ibinigay sa atin ng Panginoon para lalo tayong maging matagumpay sa lahat ng ating gagawin. Ang ating Panginoon, ang ating patuloy na anyayahan sa ating buhay at gamitin tayo kanyang kasangkapan sa paghanap ng maraming taong nawawaglit. So mga kapatid, ang ating pong misyon ay patuloy na nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan niyo po kami na ating abutin ang ating pong pangitain every church a missional church through liberal giving like Christ. Pagbibigay na katulad ng ugali ni Kristo. Ating isulong ang gawain ng Panginoon sa Central Luzon Provinces Mission. Nagtaas po ng kamay si Brother Melvin at gusto ko po yang kilalanin, ating pong acknowledge. Brother Melvin, alam kong marami kang karanasan. Bigyan mo nga kami ng isa dyan sa iyong testimony. Salamat. Ayan, God first morning po sa lahat, mga kapatid, Pastor Jerry, at sa lahat na nandito ngayon sa Zoom at sa Facebook Live, po. Isang maising testimony lang, Pastor Jerry, alam niyo po yung mga kapatid, nandiyan sa Zoom at sa Facebook. Isa rin akong negative dati pagdating sa stewardship. Once na marinig ko yung stewardship, lalo na sa sermon, iba yung tumatakbo sa isip ko, po. Marumi ang aking isipan. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon. At ang aking puso ay binigyan ng kaliwanagan sa pamamagitan nitong ating daily morning devotion. Nakita ko talaga yung tunay na kahulugan ng stewardship. Kung ano yung goal ng stewardship, which is yung nagpapabago ng ating puso, po, ng ating karakter, magbabago yung ating ugali na pagiging Christ-like character, po. So, ang isang mga natutunan ko dito sa 12 session na nagdaan ay hanapin muna natin ang katwiran ng Panginoon. Paborito ni Pastor Jerry, paborito ko rin yun. Pagka yan ay ating nakita ng ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay, makikita natin napakabuti ng Panginoon sa atin. Tapos balikan natin yung ating sarili. Ano naman ang naibalik ko sa Kanya, ang kabutihan sa akin. Tapos malalaman natin, ako pala'y madamot. Ako pala'y selfish, mga kapatid. So, anong gagawin natin ngayon? Tayo ay magsisisi, hingi ng tawad sa Kanya, at unti-unting magbabago, mga kapatid. Walang biglaang pagbabago, tandaan niyo po yan. Unti-unting pagbabago, po? Ano yung mga mababago sa inyo? Hindi na tayo magiging selfish. Tapos, lagi natin siyang iisipin yung Kanyang kabutihan niya sa atin. Pangalawa, paano tayo makapagbabalik sa Kanya dati kasi akala ko pag nagtatights ka okay na, madamot ka pala nun, mga kapatid. Ala ka man lang offering sa Kanya. So mga kapatid, isang magandang natutunan ko dito ay yung pagbabago nga ng ating puso. Mawawala yung pagiging madamot, at isa pa magiging tag dito, dahil natanggap mo na yung karunungan na ng ganun, dapat i-share natin sa iba. Kaya kahapon sinimulan ko na, Pastor Jerry. I-encourage ko yung church namin. I-encourage ko sa kanila na sabi ko, malaki yung nawala sa inyo kung di nyo napanood yung kompleto na 12 episodes. Pero andun ako para mag-share sa kanila. Ayan po, God first morning po. Praise the Lord. Salamat. Missional ka na, Brother Melvin. Missional ka na. Praise the Lord. You are missional. Yun po ating pong missional. I'm missional. I think, I talk, I act, I plan, and I give. So you are now a missional, Brother Melvin. Salamat po, mga kapatid. Salamat po. Let me share with you my screen kasi tuloy-tuloy na po ito, mga kapatid. Wala na po itong putol hanggang alas 6 na po ito. Kinakailangan po nating samantalahin ito kasi ako po ay tapos na ang Liberality Series. I would like you to follow it, mga kapatid. Sundan niyo po itong mabuti. Ang lahat po ng mga kapatid natin na dumadagdag pa ang bilang sa live stream natin sa FB page ay 29 na po at ako po'y dumadalangin na mas marami pa pong makapasok. Kasi ito pong mga testimonies na ito is very powerful. Sa akin po ay personally ay tumatak po ito. I meet these people personally and I admire them in their faithfulness. Yung kanilang nabuong commitment sa Panginoon, this is a very, very significant testimonies to me. Naging bahagi ito ng aking
conversion, patuloy na pagbabago sa mga pananaw ng matinding talaga mga kapatid, talagang yung impact ng pananampalataya ay napakalupit sa mga desisyon na ginawa ng mga kapatid, mga spiritual decision ng mga kapatid sa kanilang journey to combined offering plan, COP for Christ, testimonies. Nais ko po itong i-share sa inyo mga kapatid. Wala na po itong putol. Maliban kung gusto nyo pa pong mag-share, puputulin po natin. Taas nyo lang po ang inyong kamay. At isa-isa ko po sa inyo ipaparinig ang mga commitment, mga testimonies na binuo ng ating pong kasama sa Team Gugma. Ang aking pong mga kasama sa Team Gugma. Ipinakikilala ko po sa inyo ang Baan Church, Team Gugma sa Butuan City. Nais ko po sa inyo i-share ang aking screen, mga kapatid. Nakikita niyo po ang screen ko? Yes Pastor po. Jun, nakikita mo? Kita Okay. po, Pastor. Salamat, Pastor Jun. Okay? Yan. Pastor Jun, nakikita mo? Opo, Pastor. Ayan. Okay, Yes po. so tayo po ay nakaproject na sa ating pong, kinuha ko lang po sa PowerPoint para dire-diretso po tayo. Ito po ang ating pong dinadala sa ating pong buong misyon, CLPM Vision, every church, a missional church, inviting the members of the church to think, to talk, act, plan, and give to advance God's mission. I'm missional because I think, I talk, I act, I plan, and generously give to move forward God's mission. God first morning sa inyong lahat. Ito po ang Journey to CF, to Combined Offering Plan for Christ Testimonies. And allow me to introduce to you Sister Vilma, kasama po sa COP Journey ng Baan Church, Team Gugma. Nandiyan po siya sa picture na yan. Hindi ko po maituro siya. Paano ko ba gagawin ituro yun? Ayan, nakikita niyo po yung cursor ko. Yung tabi po yung babae po na nandoon po sa God First, yung pong nasa corona, yun po si Sister Vilma. Ito po siya. Akin po siyang ipinakikilala sa inyo. Atin po munang sabihin ang aming pong panambitan at aming pong paanyaya. Make Christ our COP. COP, Christ our pattern, a partner, Christ our protector, Christ our provider, Christ our pattern, Christ our physician, experience with us. Sister Vilma. Okay, good morning, everyone. I am Vilma Ronquillo, working as department head in the provincial government of Surigao del Sur, particularly the Provincial Planning and Development Office. My journey on COP. Actually, my COP journey started when I was elected as a church treasurer. Although before, I didn't mind. Also, I practice yung maliliit lang na offering, hindi yung kumbaga katulad sa COP. But when I opened the treasury book, na-open din yung eyes ko na kaya pala ganito ang mga situation sa mga countryside ng mga churches na maliliit at saka minsan hindi tapos yung mga buildings kasi sa liit din ng offerings na nakikita ko. So, right there and then, naisip ko na siguro ang offering pareho sa tithe. Parang ganon. Then I asked my father for parang affirmation or i-confirm ko lang ang nasa isip ko. Then, yun naman ang sabi niya, dapat ganun nga. 10% kung ano ang tithe mo, yun din ang offering. So I started without hindi ko pa na ano yung COP. Then year 2022, doon na nag-start kasi there na i-explain ni Attorney Junal, Sir Junal Serrano kung ano ang mga basis, saan ang mga text makitain sa offering na dapat kung ano ang tithe mo, at least ganun din ang offering mo. So doon na yung 10% or more. Then after that,
I started na parang na-convict ako na ang dami ko palang utang. So, nag-decide na ako na mag 40%. There. Kasi, yun nga, naisip ko na marami pala akong utang sa Panginoon. Then, 2023, doon since nagbago na election na naman, naging ako, second elder. So, naka-assign sa akin stewardship. Kung naka-assign ka sa stewardship, pwede mong silipin yung treasurer's book. Then, smooth lang ang takbo muna. Pero doon nakita ko kasi na ang liit, walang nailagay, di pa masyadong parang zero yung building fund. Nag-isip pa kami noon, wala pa kaming church. So, ang nasa isip ko talaga, magkaroon ng church. So, doon sa nakita ko walang building fund, doon ko napakialaman yung aking offering. Kasi 40%, ang laki naman. So, hatiin ko na lang doon sa dinagay ko sa building fund. Pinakialaman. May nangyari, personalan, between me and our governor, na hindi ko alam kung bakit, saan nagsimula, gusto ko makipag-usap, so grabing intriga, lalo na head of office. Marami ng intriga talaga built-in dyan, plus matagdagan pa yung ganong situation na hindi kami in good terms. To the extent na kung mag-finance meeting, may mga meetings sa mga department heads, na iniinsulto niya na ako. So, hindi ko lang alam kung ano nangyari at saka hindi alam kung saan nanggaling yun. Then, I wanted to talk to him, to explain, pero walang middleman na gustong na makipag-usap ako kay Gob. Pahapain na lang daw yung galit. So, doon ko na, anong kasalanan ko? Then, doon sa, habang iniisip ko yun, umabot ng Pastor, na-mute po kayo. Tuesday, Wednesday, nagkaroon ako ng prayer na hating gabi, kung anong oras, ganyan. So, Wednesday evening, sabi ko, Lord, Thursday na, kailangan ko na ng peace of mind, masettle na to kasi dami trabaho sa office, tapos mag-prepare na naman ng program sa Sabat. So, kailangan ko nang malaman kung saan ako nagkamali, bakit ganito ang relasyon namin ni Go. Then, Thursday early morning, doon napakita sa akin na sa akin na, kasi ako rin, may record din ako sa aking mga ties, yung mga nilalagyan ko, magkano, ganyan-ganyan. Before, kasi maglagay sa envelope, meron na akong record para ready na. Mga everyday may ako kasi pagka department heads, minsan meron kang travel na, yung travel kasi meron kang 1.5 per day, ganyan-ganyan. So, nare-receive ko yung check, so inano ko na agad, nililista ko na kung magkano. So, doon ko nakita, pagtingin ko, kaka-review ko doon napakita sa akin na August, September, pinakialaman ko pala yung aking 40% na offering. Hinati ko dahil gusto kong magkaroon yung building fund. So then, wala na ibang nalagay sa isip ko, yun. So, ito ang mali ko. So yun, right there and then also, nahingi ako ng forgiveness sa nagawa ko. That was already August, September, mga October. So, October, medyo, nung nalaman ko, dekampante na ako, hindi na ako ng kapatawaran. Then, office work went on. Then, October last week, may patawagan di LG na may may workshop para doon sa peace and order kasi doon sa yung program ni D30 noon sa LCAP, End Local Communism sa mga NPA sa kabundukan. Kailangan namin ng transformation plan para mabigyan sila ng mga kung ano nung projects. Doon nag-start kasi pinadala ako doon bilang isa sa participants. Then nakagawa kami although meron ako mga staff, nakagawa kami ng planong maganda which
right there, commit agad ang DILG. Yung total ng aming plan is 990 million. So nag-commit ang DILG na ma-approve. Good as approved na yun. So, kumbaga, meron ako may report kay Go na meron naman project almost 1 billion na para doon sa ano. Pag uwi namin, yung report, sabi naman, yung week na yun din, sabi niya, sige, ikaw ang mag-report kasi kayong gumawa ng plan. Mag-report sa Peace and Order Committee, Provincial Peace and Order Committee. Yun na lahat ng mga nasa military, department heads, mayors ang nandyan. So, explain well. So, yun, nastudihan ko talaga. Then, yun, nai-report ko naman ng maayos. Binigyan ko sila ng chance to ask questions, mga inquiries. Sabi ng naman ng mga mayors, okay, maliwanag na, di na kailangan tanungin. Then, doon tumayo si Go. Siya, okay. Doon tumayo si Go. Siya, okay. Okay na tayo. Yun lang ang sabi niya. Then, after that, okay na kami. Until now, okay na, maayos na ang ano. So, my journey also, with regards sa COP, yung, kasi makatanggap ka ng malaking amount. Tapos, pag, hindi madali, kasi 40%, di ba? Tapos 10%, half of your salary, punta na. So, hindi madali. Parang there is always, mag-isip ka na, laki naman, parang ganun. Pero mga ilang ano lang yun na feel ko yan. Pero kailangan mong i-pray. Mag-pray pa rin pag ano mo na, yung kung magkano dito. I-pray mo rin kasi sometimes meron talaga temptation na na kailangan pwede bang sa sunod na lang? Pwede bang ganyan? Hati na lang? Pero it will be a lesson for me yung ginawa ko na hindi naman napunta sa sarili ko. Kasi isip ko sa church din naman kasi building fund. Pero anong nangyari? May nangyari hindi maganda. So, hindi ko na yun talaga na hatiin pa or whatever. Ang temptation na lang din ngayon na dumadating sa akin like itong Japan, bago to meron akong money na kaalot, tapos iniisip ko na yung tickets, yung ganyan, i-deduct ko na lang muna para meron naman akong konting allowance, ganyan. Pero iniisip ko, tapos meron din akong bayarin sa yung pamangkin ko, yung nandito. Nahiram ako ng amount din, sabi ko na, ay, i-deduct ko muna yung nautang ko. Pero naisip ko na baka naman ko anong maya sa pamangkin ko dahil doon sa ginawa ko. Wag na lang. Tapos yung mga expenses namin pa Japan, i-deduct ko muna para konti na, para at least may maiwan pa. Baka kung anong mayari naman sa amin. So, actually, it was a struggle kasi parang 2 weeks kong bit yung pera. Di ko pa ma-release yung kalahati. Kasi kung compare mo, tanggalin mo muna yung mga utang, yung mga expenses, so ang may iwan, malaki-laki. Yan ang hahatiin mo. So may ako. Pero, good thing, yun na rin. Hindi na po na ito patagalin. I have to decide. So yun, hindi kailangan tanggalin, i-deduct yung mga yun kasi baka kung anong mangyari, ako pa dahilan. Kung hingi na naman ako ng kapatawaran sa Panginoon sa mga naisip kong gano'n. Kasi 2 weeks kong bit yung pera, hindi ko pa ma-release. Hanggang sa pray ako, I prayed for it, then naibigay ko rin yung tamang computation niya. Hindi yung kung ano-anong minus pa sa isip ko lang. So, yun. So, until now, ganyan, may mga struggle kasi lalo na pag makatanggap ka ng malaking pera, malaki din yung ibibigay mo. Talagang, kailangan din during sa ang taon nito yung paghati mo, pagbigay mo, pag-designate mo na sa pera, yung na talaga na ito, yung tithe, ito yung aking offering. Need prayers pa rin kasi ang temptation nandyan.
Dahil naman, marami pa rin naman tayong mga pangangailangan. Pero always na isurrender na lang talaga kay Lord ang lahat ng mga pangangailangan. Yun lang ang journey ko so far until now. Thank you. Invite the people. Okay, I'm inviting everyone na try lang to practice even for 1 month or 2 months. Then, ano lang, kung anong naramdaman nyo. Kasi iba ang feeling pag nag-practice ka na. Iba na rin, unti-unti nang ma-develop yung inyong pagka generous. And then others, sometimes yung gusto mong magalit. Ako pa naman, temperamental. At saka ako yung confrontational. So, pero since nag-COP, inisip ko lagi, ay nako, nag-COP pa naman ako, baka mali na naman yung ko, na madaling magalit. Yan. Yung ganyan madaling magalit, yan talagang ang unang nakita sa office actually. Sabi nila, ma'am, hindi ka na madaling magalit, no? Ay, yun ba na-observe niyo? Oo, ma'am. Totoo ba yan? Oo, ma'am. Ay, siguro kasi nag-COP ako. Ano yung COP, ma'am? Sa church namin kasi, di ba, nag-offering, nagtatithe. Kayo sa Catholic, hindi. So, hindi, meron din kami pero hindi lahat. Oo. Sa amin, ganyan, yung aming offering is 10% or more. Kung ano yung tithe mo, yun ang offering mo. Ay, Yan po si Sister Vilma, mga kapatid. Meron po ba kayong gustong i-remark dyan? You have your reaction, mga kapatid? Kung wala, tutuloy po natin ang panunood, mga kapatid. Pastor, meron pong mga magaganda po. Sige, Pastor. Ano muna, Pastor? Pakibasa mo yung mga notes natin. Baka may inspiration tayo dyan at i-share natin ang galak at tuwa na unahin natin ang Diyos. Amen. Put God first and you will never be last. Amen. Sabi po, Pastor, ni Sister Nerissa Irelia Francisco. Sabi po niya, yes po, salamat sa Diyos. At mas lalo ko po siyang nakilala at pinaranas niya sa akin na ang pagtitiwala ng lubos sa Kanya ay di ka mabibigo. Inisip ko pa lang, sabi niya, na gagawin ang pagtatapat ay tinugon niya na agad kahit wala pa po akong hawak at alam niya na ang pagkukunan ko. Praise God, ang sabi po niya. Tinugon niya na ako agad dahil sabi po niya, di lang sapagkat sobra po ang pasasalamat ko sa Panginoon. So ibig sabihin po, Pastor, ang karanasan po ni Sister Nerissa ay hindi pa man siya humihingi sa Panginoon, Pastor, pero tinugon na kaagad ng Panginoon yung kanya pong hinihingi dahil sa kanya pong pagtatapat sa Panginoon. At ngayon po, Pastor, ay willing po siyang magkaloob ng isang bagay para sa Panginoon dahil mas lubos niyang nakilala ang katapatan ng Panginoon nang subukan niyang magkaroon ng magandang karanasan sa COP sa kanya pong buhay, Pastor. Yun po ang testimony ni Sister Nerissa. Yeah, salamat. Pastor, yung pong gusto ko doon sa spirit na gumawa sa puso ni Sister Nerissa ay yung nag-iisip pa lang po pala tayo. No? Totoo po yan, nasa Bible po yan. When you already commit in your heart, the Lord knows already what is inside. So when you already commit to be faithful, tutulungan na po kagad tayo ng Panginoon. Sabi po niya, both to do and to will. Sabi ng Bible, no? Sa iyong pag-iisip, sa iyong kalooban, at sa iyong paggawa, gagawa na kaagad ang Panginoon. Pakinggan natin si Sister Rhea, nagtaas ng kamay. Sister Rhea Nasisito, salamat po Ate Neri, salamat po Ate Neri sa inyo pong testimony. Salamat po. Okay. Sister Rhea, please unmute. Ayan. Okay. And good morning po sa ating lahat. Magko-comment din po ako dun sa ni Madam na nag-testimony kanina sa video. Siguro there are times I am like that. Pero kung ganon, kasi kapag naset ko na siya, yung offering po ay pag nagpe-fellowship kasi, tawag doon, wala akong ibang other, parang kinukuha ko pa doon. So siguro na-realize ko ngayon, pag talaga fellowship, yung COP, yung offering mo, dapat itabi mo. Iba pa po yung ibibigay mo doon sa fellowship. That's what I learned.
Siguro yun din kasi nanas din po ako ng mga problems. Kasi lately talaga pong masama yung loob ko sa isang kapatid. Masama talaga. Gusto ko na pong i-rebat o gusto ko nang awayin. Pero salamat sa Panginoon kasi nakaka-attend ako dito ng COP. At yun nga po, sabi ko when I started, kailangan mula nung mag-attend ako dapat sa kada umaga para masanay din po. Totoo po yun kahapon na pag busy na tayo, pag nagmamadali tayo, talaga pong mahirap. Pero Pastor, alam niyo po sa lahat po, nung yun nga po yung testimony ko nung nakaraan, that was nung natuto po ako. Kasi yun nga sa DepEd po kami, hindi po talaga ako, ang alam ko lang po talaga ay magbigay ng offering ng gusto ko lang. Kasi yung free will, yung first, yung sinabi niyo po Pastor nung sa Corinthian na yung kung ano lang yung nasa puso. Pero I learned, and especially this, yung kahapon po na talagang there is no such 3%, 2%, 10% and more pala talaga sa natutunan po. And then one thing more, kaya dapat matutunan po ng mga kapatid. Nung nag-start po kami dito sa church namin, talagang nag-struggle kami. Yung asawa ko po nung naka-attend ng COP, pinromote niya po yung 10-10 na yan. Sa totoo lang po, ilan lang po ang naniwala sa kanya. Then later, nung nagkaroon kami ng COP, yung iba naniwala na po sila, nag-start na rin sila. Tapos yung pong isang elder namin na ipadala sa Pampanga, sabi niya, totoo pala yung sinasabi ni Brother Jeff, yung ina-attend niya. Totoo pala na kailangan 10-10 and more. Ngayon ko lang siguro kasi dahil pastor po siguro yung narinig niya doon, yung asawa ko po ay hindi naman, ay ganun po siya. And meron po tayong, dahil po associate treasurer po din ako, nakikita ko din po yung giving ng mga kapatid at sabi ko nga sana po madami pa. Sabi ko nga po baka magaling na pastor ang pupunta para mag-explain para mas matagpo dito, mas ma-convert sila sa pagbibigay. And then last 2 weeks po, meron po tayong kapatid dito as I could see, dahil nga associate treasurer ako, hindi siya ganun consistent. Meron po siyang remarks na bakit daw ang CLC, yung ating mission, hindi turuan na mag-livelihood yung mga kapatid. Kasi sabi niya, faithful tither ka nga, tapos naghihikahos ka. Sabi ko, napaisip ako, sabi ko, kuya, sabi ko, there is no such faithful tither na naghihikahos. Sabi ko sa sarili ko ngayon, kasi ako bilang DepEd teacher po, may loan kami. Kaya sabi ko, medyo parang hirap ako ngayon. Sabi ko, kasi may loan ako. Pero kung wala akong loan, malaki yung blessing ng Panginoon sa akin. Kaya sabi ko, there is no such faithful tither na hikahos. Yun po yung term kasi niya. Sabi, I don't believe you. Hindi ako naniniwala dito, sabi ko. Kaya na-affirm ko dito sa ating COP na there is no such like that na faithful tither na tawag doon na naghihikahos. There are blessings po ng Panginoon. And one thing more po, this year po, 2024, yung aking last na i-share, ay nagkagastos po kami for valid reasons naman po. So yung ipang-enroll po ng aming mga anak, tas 2 na po sila ngayon sa Baler Adventist Elementary School po, ay nagastos namin. So we are praying sa midweek na gumawa ang Panginoon. Nag-expect kami na somebody will magbibigay para sa amin. So June na po, tama ba June, July yung pasukan. Wala pa rin po. Wala pa rin talaga. So, ano kaya ang sagot ng Panginoon? Then, enrollment na, wala po talaga. Actually, nanghiram po kami, say no, wala po siya ipapahiram. Then sabi, pasukan na. Alam niyo po kung ano lang ang sagot ng Panginoon sa amin. All we need to do is to ask the principal na enroll yung anak namin kahit wala kaming down payment. Alam niyo po yun, yung makikiusap lang pala kami, yun lang po yung sagot niya sa aming mga prayer na matagal. Kaya po nung nagsimula na pong mag-enroll, ma'am, sabi po ng asawa ko, wala pa kami down payment pero enroll mo na yung anak namin. And I'm happy. Yun lang pala yung sagot kasi nahiya kaming makiusap, magsabi. Ngayon po, yung tuition fee po ng aming mga anak, konti na lang po yung babayaran namin. Bago pa mag-April, ay sa tingin ko po yung mga blessings na ma-receive namin this year, this December,
makakover na lahat ng bayarin ng aking pong mga anak. Kaya salamat po sa Panginoon, napaka-bless po itong ating ginawang ano to. Tsaka yun nga po, the Lord is inviting me, sabi ko nga sa asawa ko po na itong ano natin, itong first morning, ni-invite tayo na kahit 10-10 na yung binibigay natin, we need to give more. At yun nga po, I need to give more. Yan lang. Thank you, Sister Rhea. Sister Rhea, saan po kayong church? Dito Mabo Church. Dito Mabo. Ay, praise the Lord. Salamat dyan. Regards sa mga kapatid dito Mabo. Okay, sabihin niyo po yung church ninyo pagka nagsalita po kayo. Salamat po, Sister Net Lazaro. Sister Net, Sister Nets. Short na po, sige. Salamat po. Ay, nakamute po. Unmute po niya, unmute. Thank you po, Pastor. Yan. Yes. Alam niyo, Pastor, parang hindi ko nga kaya magsalita kasi iniisip ko ngayon dati, alam ko lang, stewardship kang tao, okay na yon. Gawin mo lahat ng tama, good steward ka na. Pero mahilig, kasi pareho din si Sister Vilma, narinig ko siya kanina, mahilig siyang magsalita, madaldal siya, confrontational siya, naglalaban niya kung ano yung tama. Ganon din ako, Pastor, yun ang ugali ko. Subalit, simula nung tinalakay natin itong liberty of giving, unang-una ko nakita yung mga lahat ng kamalian ko. Unang-una ko nakita ko ano yung mga lahat ng pagkukulang ko, Pastor. Kaya ngayon, ginagawa ko na, miisip ko pa lang din, Pastor. Kasi sabi ko, sisimulan ko ngayong pagdating ng Sabado, sabi ko gagawin ko na kung ano yung iniisip ko. Pero naisip ko din, ay paraan ko ito eh. Hindi paraan ng Panginoon. Kasi yung ating nga tinalakay na si Opie, hindi sa paraan mo, kundi ang paraan ng Panginoon ang gagawin mo. Kaya nung iniisip ko, ay sisimulan ko muna ng 10%. Sabi ko, 10% muna. Pagkatapos sabi ko, susunod, pag okay lang, gagawin ko 20%. Tama rin yung sinabi ni Sister Vilma, pumapasok, Pastor, hindi pa man, pinaplano pa lang natin, pumapasok na ang tentasyon. Sabi, naku, pagka ginanyan, wala na nga natitira sa'yo, tapos kukunin mo pa 10%. Parang may pumapasok na ang tentasyon. Pero sabi ko, Panginoon, tulungan mo ko, hindi ko ito magagawa kung hindi mo ko tutulungan. Kaya sa tulong ng Panginoon, nabuo yung aking desisyon na 10%, tapos sa susunod na sahod, sa pension ko na lang kasi Pastor kinukuha, wala naman kami hanap buhay. Ay yung pension ko, ako yung tutuusin, dati na itanong ko na to, kapag ka nagpe-pension ka na sa SSS, kinukuha na ko na yan ng tithes dati, yung aking sweldo, na anuhan na, kinukuha na ko na ng tithes. Sabi nila, kasi nakuha na niyan, hindi mo na yan dapat lagyan kasi tapos na yung kita mo. Pero hindi, Pastor kumbaga yun yung pagpapasalamat mo, kahit matanda ka na, may dumarating pa rin biyaya galing sa Panginoon. Kaya sabi ko, sisimula ko na ngayon. Pagdating ng 2025, sabi ko, abay, nasa 30% na ako. Okay na siguro to, Panginoon. Alam ko, yung sa puso ko, pinaplano ko pa lang, pero nandun na yung katuwaan. Hindi sa kung ano yung iniisip nga natin Meron nga nagtanong sa akin sabi niya, bakit ako, panay naman ang bigay ko ng tithes, panay naman ang tuhingi ko ng tulong sa Panginoon. Pero bakit hindi bumabalik sa akin yung siksik, liglig, umaapaw? Naisip ko, sabi ko, ay, kasi mali pala, bakit ka nagbibigay dahil alam mo may babalik sa'yo? Hindi pala ganun. Kaya sabi ko sa kanya, naku, maling-mali. Sabi ko, makinig ka kasi sa COP. Pakinggan mo kasi, pati yung aming treasurer, talagang pinapagalitan ko na, makinig kasi kayo. Kasi, Pastor, kami nung umattend ng stewardship summit, ineko namin sa church, marami, Pastor, hindi naniniwala. Kasi nga, hindi naman kami stewardship Kumbaga, kami ay mga nag-usa lamang na umattend doon. At na-observe namin yung talagang papaano magbigay, papaano ang gagawin sa tithes and offering, papaano ang paghati-hati. Sabi ko doon sa aming treasurer, umattend ka. Kasi napakarami talaga mababago ang buhay mo. Nagpapasalamat ako, Pastor. Ito lang po yung huli kong Nagpapasalamat ako sapagkat napakinggan ko ito. Ito na siguro yung talagang pinagkaloob ng Panginoon na magpatuloy na hindi na ako magiging confrontational, hindi na ako magiging sabi dito ay laging
nagsasalita at nagbibigay ng mga opinion, sabihin ko na lang, gawin natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa mabuting katiwala. Ngayon ko nakita kung paano maging mabuting katiwala. Dati alam ko lang gagawin eh. Gawin mo lang kung ano yung wala kang gagawing masama sa kapwa mo, okay na yun. Pero hindi pala. Malawak, malawak. Kaya maraming salamat, Pastor, kasi ang COP ang nagpapabago ng buhay natin, lalo na sa pagbibigay natin at pagbabalik na ate ka po sa ating Panginoon. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Praise the Lord, mga kapatid. Nakakatuwa. Ako po'y nangigilid ng luha pag nagte-testimony po kayo. Na-inspire po ako personally. Sulat po ninyo yung inyong mga nangyari sa buhay po ninyo. Yung short lang po, I am blessed. Dito po sa chat para ma-record po namin lahat. Naging mabuti akong kapitbahay, maging kind ako sa pagsasalita. So mga kapatid, what the Lord has done to you when you give all to Him. Yung heart po ninyo mga kapatid, paano kayo kinilos ng Panginoon, paano gumawa ang Holy Spirit sa buhay ninyo. So tuloy natin mga kapatid, marami po ako inihandang testimony dito. So yung habang naghihintay yung iba, ay akin po i-share muli sa inyo. Pakilala ko naman po sa inyo si September Joyce. Isa ho siyang millennial na worker o empleyado, private employee. At pakinggan po natin ang kanyang simpleng testimony sa experience niya sa journey to COP for Christ 10% or more. Hello, good day everyone. I am September Joyce from Comanaban. I am from Baan Seventh-day Adventist Church, currently the church clerk, and my work is a photo editor as well as a corporate secretary. My current percentage that I commit to the Lord as my COP or the combined offering plan is 40%. I commit this to the Lord kasi po, yun po yung way ko para maipakita sa Kanya how much I love Him also, just how much He showed His love to me. And I came to that point, by the way, I started when I was just in high school, 10%. Then by the time that this campaign was given or started in our church, we increased it into 20% with my husband. And may challenge po kaming na met. Yun po yung before the pandemic, then mas lumala pa during the pandemic. But that challenges gave us more courage dahil mas lumalalim pa yung nalalaman namin dahil sa campaign, mas na-learn namin yung real essence ng tithe giving, more of the offering. So doon po mas na-learn namin, kaya po ini-increase namin from 20 to 30%, then to 40%. Then hindi lang po ako nang practice noon, the entire family, my husband as well as our 7-year-old kids. And yeah, we're the same, 40%. We're practicing that one. Kasi po, yun po yung way namin sa pag-express ng love namin kay God. And you know what? Hindi naman pera lahat na ini-expect mo. Hindi tayo mag-expect kasi po, we are giving our offering because God already blessed us. Not that we gave the offering para po may ma-receive tayo na blessings. No, not that way. We give because God already blessed us. Yeah, that's it po. So I encourage everyone to experience with us. Now, 10% or more COP for Christ, we will go. Amen. Isa pa po, ito po ay isang asawa ng pastor, si Sister Arlene, ang asawa po ng ating direktor sa SW Southwestern Union Conference. Government employee rin po, mga kapatid. Hindi pala, attorney, sorry. Asawa po siya ni Attorney Junal, ang head elder po ng Baan Church. Siya po ang aming pong leader sa aming pong Team Gugma. Siya po ang aming representative po siya sa GC, mga kapatid, si Attorney Junal. Dahil siya po ay, yung pong kanilang campaign ay naging pilot na
inadapt po ng division natin at sila po ang umiikot. Kasama ko po sila nung nasa union po ako at dito po sila nakarating sa atin at naging tagapagturo po, educator ng COP. So meet po si Sister Arlene, ang asawa po ni Attorney Junald Serrano. I'm Arlene Molina Serrano. I am working in a government facility. I am a registered nurse. So my nature of work is I am a program coordinator for TB and HIV program. And I work with the local government units and other partners and stakeholders. And my journey with the combined operation plan, I am faithful with the Lord because I know and I believe Jesus loved me so much. He really cares for me and I trust to Him everything that I have. So as I start with my COP, so there are so many challenges that come. So as I start giving everything to the Lord because I know that I was saved by grace. I have nothing in this world. Though there are so many challenges in life, but I know God is always there for me. He loves me, He loves my family, and He provides everything in our family. So I am so grateful to my Lord because He is always the center of our family. He transforms us and He really cares for us because I know and I believe Jesus really cares for our salvation. That is really my dream, to live in that heavenly kingdom that was prepared by the Lord for us. And I really want that all my family members, all my parents, my siblings will live in that heavenly kingdom. So though there are so many challenges, but God is always there to give us guidance and He always provides us a way to resolve our problems. So I am encouraging everyone to participate and to recognize God as our Savior, God as our provider, and He provides us everything that we need because we are nothing in this world. We are just transient in this world. So we really came to live in that heavenly kingdom. And I am inviting and appealing to each and everyone, let's trust the Lord because the Lord is our creator, our redeemer, and He will provide everything that we have. That's why we will continue to give our gratitude to the Lord, and we will provide everything that we have, and we will trust Him. That's all. Thank you. Anong practice ko na sila? For now, I am practicing 10% for my combined operating plan. So my husband is practicing 40% and my child is practicing 20%. So hopefully, in God's help, we will practice all 40%. Thank you so much. Amen. Meron na ba tayong reflection, Pastor John? Pakikinggan pa natin. Pakikinggan pa natin yung iba. Ito po pala si Sister Margin. Pagpalit-palit ko na. Sister Margin po. Ako po mismo ang nag-interview dito, mga kapatid. I'm excited to share this with you, mga kapatid. Pastor, babasa po muna tayo ng isa pong comment. Galing po sa ating mga viewers dito po sa ating Zoom platform. Ito po ay binahagi ni Brother Edmond Sabio. Sabi niya, practical reflection, let's pray. Sabi niya, may presentation, tithes and offering be our baseline and pray 6 months, 1 year forward, may mabago sa offering. Karamihan po kasi o halos lahat ng nag-present na talagang sadsad ang offering versus tithe. Salamat sa Panginoon for this clear liberality COP presentation. Thank you po, Pastor Jerry. Sabi po ni Brother Edmond Sabio Pastor. Siyan po ang kanya pong
comment or reflection based po sa ating pong COP morning. God first morning po, Pastor. And then kay Sister Angela Udilya, sabi niya sobra napakabuti ng Panginoon nang dahil di ko po akalain pag nagbigay ng biyaya, sobra sabi niya. At ang sabi pa po niya, sa offering daw po, sabi niya kailangan palang pantay-pantay. Ang lahat, sabi niya, hindi niya kami pinabayaan kahit kami po ay naghirap lagi. Hindi niya po kami pinabayaan sa araw-araw naming hanap buhay at sa biyahe. Thank you, Lord. Ang sabi po naman nito pong si Sister Angela Udilya po, Pastor. So ito po yung ilan sa mga comment po, Pastor, mula po sa ating mga kapatid na hinango din po ng ilan sa ating mga testimonial person na na-share po nila ngayong umaga. Thank you po, Pastor. Back to you po. Ng Panginoon, maraming salamat, Pastor June, at sa mga kapatid. Patuloy po kayong gumamit ng chat box. Sulat nyo po kung hindi po kayo mahina pong signal ninyo at hindi kayo makapagpakita ng iyong camera. Please, mga kapatid, use the chat box. Light nyo lang po tuloy-tuloy ang comment para ma-record po natin sa ating pong Zoom. Salamat po. I would like to introduce to you Sister Marjeline Kapapas. Siya po ay asawa ng isang pastor. Pakinggan po natin ang kanyang journey to COP for Christ, 10% or more. Good day, everyone. I am Marjeline Lumasa Kapapas, a wife of Pastor Michael Kapapas, our stewardship director of Southwestern Philippine Union Conference, Cagayan de Oro City. I'm working as an accounting clerk, front desk, and culinary. Nagpa-practice po ako noon ay 10%. Hanggang sa narinig ko yung mga promotions ng Tagabaan Church, I improve it to 20%. And then pagka next year, the following year, 30%. And then this year, I'm practicing 40%. And then, since then, nag-practice ako ng 40%. Maraming mga milagro, maraming mga blessings na dumating sa aming pamilya. Doon po namin na conclude na God is really there for us kung ikaw lamang ay tapat sa kanyang mga gawain sa sanlibutan. Yun po, thankful po ako, nagpapasalamat po ako ng marami dahil love kami ng Diyos at dahil doon, inaalagaan din nila kami at palagi namin siya pinupuri sa lahat ng bagay. Maraming salamat. I'm inviting everyone also to please practice this combined offering plan so that makikita niyo ang mga milagro at mga blessings na hindi niyo ine-expect sa buhay niyo. God bless us all. Amen. Salamat, Sister Marjeline. Another one, isang kabataan, si Vince, isang estudyante. Pinakilala ko na po ito sa inyo, mga kapatid. Anak po ni Brother Toto at Sister Merce Guiñares. Hello po, ako po si Vince Light G. Guiñares. Isa po, anak po ako ng pobreng mag-uuma, si Samuel Guiñares, at saka yung ina ko po ay si Mercedita Guiñares. So ngayon po, isa po akong estudyante na nagsi-COP, Combined Offering Plan. Sa ngayon po, 10% muna yung kinakomit ko kay God. Pero balang araw, gusto ko maghati na kami. Pag nakatrabaho na ako, dahil estudyante pa po ako na ngayon sa Mountain View College Academy, graduating po. At saka pag katapos ako ng kolehiyo sa kursong Bachelor in Plant Breeding, Bachelor in Agriculture, major in Plant Breeding po. So pag nakatrabaho na po ako, sana po
maghati na po kami ni God. So, kayong mga youth dyan, nihikayat ko kayo na mag-try ng ating mag-try ng COP for Christ. Kasi naisipan ko kasi ngayon sa ating generation ngayon na parati tayong magastos pero hindi naman sa tamang paraan. So why not give it to the Lord para naman sa mabuting paraan? Kasi lahat ito ay temporaryo lang. Ang goal po natin ay langit, which is eternal. Yun lang po, at hinihikayat po kayo na mag-combine ng praying plan kahit 10% lang po. Or kung gusto nyo po, more. So, 10% of more. Yun lang po. Amen. Salamat, Brother Vince. Meron pa ba tayong comment dyan? Pastor Jun, can you read? Ang sabi po, Pastor, ni Sister Cyrene Ancheta, we cannot outgive God. Tuwing sesweldo po at makakatanggap ng blessings, nakatabi na po agad ang aming 10 plus 10 naming mag-asawa. At pag may mga nanghihinging tulong sa amin, yes pa din po ang tugon namin. At pag nag-oo kami, purihin ang Panginoon. Pinoprovide niya ang binibigay namin. Hindi kami nagkukulang. Nagiging medium po kami sa nadaanan ng blessing sa iba. Wow, ito po Pastor naman. Yung buhat po kay Sister Cyrene Ancheta mula po sa ating pong Zoom platform naman po, Pastor. Amen, amen. Purihin ng Diyos. Baka meron pa, mga kapatid, baka meron pong gustong gumamit ng mikropono. Mapakinggan po namin kayo. Pakilala po ninyo yung inyong church na pinagmulan. At mabati ho natin, ma-shout out natin yung mga leader dyan sa simbahan ninyo. Purihin ng Panginoon at pasalamatan natin yung pastor ninyo na nagturo sa inyo niyan. At lahat po na nasa campaign na ito ay pagpalain kayo lahat ng Panginoon sa inyong mga ginagawang pakikisama sa atin para ating isulong ang misyon ng Panginoon dito sa CLPM. Mga kapatid, dito sa grupo na ito magsisimula yung mga practicing COP, faithful COP, and also, mga kapatid, nyo kalilimutan, tapat din sa tithe, hindi pwedeng kukunin nyo yung COP nyo sa tithe. Mga kapatid, continue lang. Kinakailangan, tapat sa tithe, tapat din tayo sa combined offering plan. And we will see, sabi ni Brother Savio, Pastor Nelson, Pastor John, subukan natin, 6 months lang, subukan natin. 6 months, simula po tayo ng January, ngayon na po, simula na po natin ngayon. January, hanggang, ano ba yung pang 6 months, Brother? July. Tingnan natin kung ano mangyayari sa missional evening, Pastor John, ha? Sa missional evening, i-report po yun sa atin dito, sa ating pong platform ng mga treasurer. Tingnan po natin kung ano mangyayari sa mga simbahan, yung mga graphs, yung in-report po sa atin ng mga nauna na hindi makita yung guhit ng kulay orange sa blue na tithe, tingnan natin baka maging mas malaki na yung kulay orange na combined offering plan. At tingnan din po natin kung hihikahos pa yung simbahan natin sa mga missional na gawain na yun po'y ating pinupunan. At tingnan din po natin, kami na rin po dito sa CLPM ay magda-download na po kami na maraming mga resources para sa mga pangangaral na sponsored ng mga kapatid ng pinagsama-samang pondo, at ang mga mangangaral na po natin dyan ay marami ng layman, hindi lang po pastor. Kasama ng elder, kasama ng diakono, na ating pagsasama-samahin ang mga pondong ito na pinangangasiwaan natin na tapat nating ibabalik doon sa misyon ng Panginoon upang matapos na at least sa teritoryo natin at makakontribute din tayo sa buong mundong gawain mula po sa combined offering plan. And Jesus will come again. Amen. Excited na po tayo. Okay? Pastor, bigyan daan po natin yung pong ibinahagi naman po ni Sister Lilian Lazaro na ang sabi po niya, ang sabi ng Diyos, subukan natin siya at tapat ang nagsabi at nangako. At ngayon ay nararanasan ko na po ang bunga ng aking pagbibigay na kung magkano ang ikapo ay gayon din ang aking handog at sa tulong ng Diyos ay makapagbigay pa ako ng dagdag na handog, hindi bilang obligasyon, kundi bilang pasasalamat sa pag-ibig ng Diyos. Yan. Sabi po ni Sister Lilian Lazaro po, Pastor. Yes, thank you. Praise the Lord. Praise the Lord for the testimony. Meron pa po ba?
Hinahanap ko po yung isang testimony na i-message po sa akin. Pinagbawalan po kasi gusto ko sanang Pastor Jun, yung banggitin yung pangalan kaya lang pagka-message po niya, wag na lang daw banggitin yung pangalan niya. Yan. Sabi niya, Pastor, wag na lang daw banggitin. Para lang daw mahikayat yung mga nagpe-pensyon. Sabi niya gano'n. Sis, salamat sis. Kung itatext mo ako ngayon, na pastor sabihin mo na kung saan galing yung church, saan galing yung kapatid o pati pangalan, i-message ako, nandito po siya ngayon sa ating pong platform. Sabi niya, good afternoon Pastor Jerry, paano ko po maipapadala ang maliit na donasyon ko po for CLPM headquarters? It's my SS 13th month pension. I will give it all to Jesus for CLPM. Amen. Amen. Praise the Lord. So, Tuwa po, Pastor. Taga Bulacan po ito. Sabi ko niya, wag daw sabihin para lang daw ma-encourage yung mga pensioners. So, salamat po mga kapatid. Ating pong patuloy. Kung meron pa po tayo dyan mga pwedeng basahin para ma-encourage po tayong lahat, Pastor June. At yung mga testimonies pa. Lana? Wala na po, Pastor. Yung iba po ay na-share na po ng ating pong mga kapatid po na kasama po dito sa Zoom na nakapagsalita na rin po sila kanina. Amen. Sige po, ating pong ituloy mga kapatid. Si Mr. and Mrs. Behing, isang public servant. Mga kapatid, ito po ay politiko. Pero dato po siya. Ang kanyang practice ay 20%. Nasa more na po siya ngayon. Nasa more na po siya. Umangat na po ito mga kapatid. Pakinggan po natin ang mag-asawang ito na ang kanilang patro. Hello po. Kami po si Mr. and Mrs. Bihing. Siya po si Samuel Bihing. Ako po si Irene Bihing. Siya po ay nagtatrabaho bilang SB member ng Sibagat Agusan del Sur. Then ako naman po ay simpleng may bahay lamang po. Kami ay member sa Baan sa The Adventist Church, Butuan City. Ito sa mga naranasan natin sa pagsisipuki. Isa yan sa pinaka-highlight natin ngayon ay maganda ang nakaranasan namin. Kami po sa aming pamilya ay nasa 20% na po kami. Ang commitment namin ay yung 20% din ay hindi mahirap. Dahil sa gross kami kumukuha ng sa tithes and offering po namin sa gross income po. Saka maraming hindi namin in-expect na binigay ng Pinoon. Nang dati hindi kami kumukuha sa gross, parang nasa short kami, pero nung nag-gross na kami, may sobra na. May natitira pa sa bangko. Imbis na nasa gross na kami kumukuha, isa yan sa mga papatunay, pero hindi lang yan, isa lang yan. Marami pa. Maganda, magiging masaya ang buhay. Hindi naman kami, actually may mga challenges, mga experiences, kasi nasa salibutan pa tayo, pero parang wala lang. Hindi namin maramdaman ang total surrender sa mission sa Panginoon, tiwala, kasi siya ang Panginoon, napakalaki ng Panginoon, hindi tayo kukulangin, tiwala lang talaga. Kaya sa buhay, sa kanya, dati sa bahay, nabuboard siya, pero ngayon busy siya sa gawa kasi siya yung associate assistant treasurer. Imbis na magtatrabaho siya sa labas, ginugol niya ang oras niya sa paggawa para sa Panginoon. Kaya isa yun sa mga dedication niya sa pamilya namin. Hindi kami nahirapan. Actually, hindi ko na maalala kung kailan ulit kami nagka-problema. Kasi totoo, may minsan may kulang. Pero sa panahon na kailangan mo, yung kailangan mo, doon ibigay ng Panginoon. Amen. Kaya parang wala nang pag-alinlangan, wala nang kinakatakutan, kasi lahat ay isinasirigil sa Panginoon. Kahit yung mga basic na pangailangan, binibigay ng Panginoon. Kaya inikayat natin yung mga kapatid na hindi pa nakasubok. Kapatid, tiwala lang. Ang Panginoon natin ang gumawa sa sanlibutan. Siya ang may-ari ng lahat. Hindi tayo kukulangin kasi kung siya ang ating Panginoon. Kaya subukan niyo lang mga kapatid para mas maranasan niyo yung manaranasan namin. So, experience with that. Amen. 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 Mga kapatid, nag-message na po yung binasa ko pong comment. Sabi niya, wag lang yung pangalan, kahit yung simbahan na lang. From Malolos Church po yun, mga kapatid. Bibilin po, meron po baka mapagalitan po tayo, pasensya na. So salamat kay Mr. and Mrs. Samuel Behing. Kaibigan ko po yan. Yan po ay kasama ko sa mga lakad. Kasama po ang kanilang pastor doon.
Ako'y natutuwa na kasama ko po itong mga taong ito at pinaunlad nila ang aking experience kay Jesus through this journey to COP. Salamat sa Panginoon. Okay, tuloy po tayo mga kapatid. Ating pong pakinggan ang ating mga kapatiran kasama po ang Team Gugma na umiikot ng ating pong teritoryo kasama natin. At yung iba po ay hindi ko na po sila nakasama. From Mountain Provinces Mission, COP for Christ campaign. Thank you and happy Sabbath. From SLM, Bicol, Legazpi, Southern Luzon Mission. From El Nido, Palawan, Palawan Mission, COP for Christ campaign. District, 10% or more, COP for Christ, I will go. From CLC, our very own, with Pastor Laudi, our director. COP for Christ, 10% or more, I will go. Sa Leland Church, ang aking pong mother church. Mga kapatid, dito po ako galing. Dito kasama ko po dito si Pastor Vicente, klaro. At ito pong mga nakatayo po ito, mga COP practicing po ito mga kapatid. Dami po niyan. Kaya mapalad ang CLC. Mapalad din po tayo kasi meron din po tayo dito mamaya. Okay? Ito po sa atin, mga kapatid. Mamaya pa pala, SLM pala ito. SLM, ito po yung Southern Luzon Mission COP for Christ Signature Campaign. Ginawa po natin ito. Marami po ito, kaya lang kapos na po ang oras. Ito po yung ating nagawang invitation sa kanila. Pumirma po sila sa 10% or more. Wala po tayong pagkakataong magpirma, mga kapatid. Pero bibigyan po namin kayo ng mga cards sa inyong mga pastor. Doon nyo na lang po isulat ang inyong commitment, pero tago nyo po yan, personal nyo po yung card yun. Lahat po ng leaders ay inaanyayahang pumirma. Magda po sila, kasama po ng iba pa na teritoryo natin sa North Philippine Union Conference. Ay kasama ng mga elders, directors, mga administrators, pumirma po sila sa campaign ng COP for Christ para sa misyon ng Panginoon. Ang CLPM Area 2, COP for Christ Signature Campaign, mula ho sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata ay pumirma po sila, lumagda para sa COP for Christ. I'm missional, I give to move forward God's mission. So yan po ang ating mga kapatid. Hindi na po tayo nakapag-video dyan. Okay, at yan po ang ating pong challenge mga kapatid sa ngayong umaga. Lalagda ka ba sa combined offering plan para isulong ang gawain ng Diyos na panglokal at global na misyon? Idinadalangin ko po na tayong lahat dito sa CLPM, anyayahan ang mga kabataan, ang mga bata, kabataan, mga professional, mga estudyante, mga professional, yung mga businessman, yung mga nagtitinda sa palengke, tricycle driver, farmer, mga kapatid, experience God's protection sa ating pong mga kabuhayan. Ating pong anyayahan ang Panginoon na tulungan tayo na maisakatuparan ang kanyang kalooban. Ating pong maranasan ang patnubay ng Diyos sa pagpapractice ng liberality na katulad ng sa langit, giving freely and abundantly, sapagkat ang Espiritu ng langit ay nagbibigay ng malaya at sagana. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon mga kapatid. At meron pa po bang ano dyan, Pastor? Reading? Wala na? Sabi po ni Brother Melvin Pastor Villasano,
Sabi po niya ay mali po pala ang nakasanayan natin simula noong bata pa, na the more you give, the more you receive. Ang tama po pala ay the more you receive, the more you should give. Because God gave us all what we have. COP, ang sabi po niya. Praise the Lord po. Brother Melvin, sa inyo pong patuloy na pag-share. So yan po, Pastor, ang mga comments po ng ating pong mga kapatid na tunay po na nagpapatotoo na ang Diyos ay napakabuti sa kanya pong katapatan sa kanila pong mga puso at sa ating lahat. Okay, so ating po sabay-sabay po natin buksan ang ating mga audio at ating pong danasin ang ating Panginoon ngayong umaga. Gawin po natin sa halip ng combined offering plan, gawin po natin personal ang COP. Okay? Pwede na po ba kayo? Babasahin lang po natin yung nasa screen. Okay? Dahil sabihin niyo po muna, I'm missional. Okay? I'm missional. I think, I talk, I act, I give to move forward God's mission. Ready? Go! I'm missional. I think, I live move forward God's mission. Christ our Father. Christ our partner. Christ our protector. Christ our decision. Yung paggamit ng offering plan ka, naniniwala ako. God bless you po, mga kapatid. Yan o, yung COP na yan. Recording stopped. Pastor, may prayer po tayo, please. Pastor June. Okay, we will pray, mga kapatid. Sino po ang naka-schedule na prayer natin ngayong umaga? Hello? Nawala ba ako? Narinig niyo po ako, mga kapatid? Yes po. Yes po, Pastor. Okay, si Brother Raybert. Brother Raybert, pwede po ba kayong mag-closing prayer? Yung prayer request, yung United Prayer, please. Brother Raybert, nandiyan ka ba? Nawala si Pastor June eh. Wala. Hello? Wala na yung mga kasama ko. Sino magpe-pray? Hindi ko na alam. Nawala sila. Ano po si Pastor Raylor? Ayan si Brother Raybert po, yung po tatay. Nihilingan ko. Brother Raybert, nandiyan ka pala. Pwede po ba kayong mag-United Prayer? Markahan ito pong ating ginawang desisyon ngayong umaga. Brother Raybert, ito po si Brother Raybert, very close po sa puso ko. Kaya siya po kagad ang naisip ko. Sige po. Brother Raybert, please. Internet? Opo. Okay lang. Okay, nawala po pala yung internet namin dito eh. Wala po tayong signal po, Pastor. Okay, kami ako meron. Wala rin? Opo. Meron naman Nadidinig po kayo, Pas. Sige po, Brother Pastor John, ikaw mag-pray ka dito. Nawala po yung aming internet. United Prayer, yeah. Okay po. Ating pong lingan, ating pong mga kapatid na dadako po tayo sa ating pong United Prayer. Pwede po nating mahilingan si Pastor Mesa para po sa ating pong adoration and Ayan, praise the Lord mga kapatid. Tayo ay manalangin. Dito na lang tayo mag-pray, Kasi may mga prayer request tayo dito. So, ayan, Teka, nawala. Buksan ko lamang. Nawala. Ay, nandito pa pala. Bakit ganun? Sandali. So, ayan, Wala ba tayong mga additional prayer request mga kapatid?
So wala naman. So ayan, alam ko na bless kayo mga kapatid dahil ako mismo personal na bless. Sabi ko nga sa testimony ko, sa akin sinare kanina doon, isa ako sa mga negative. Totoo yan. Kasi narinig ko yung testimony masama, tumatakbo sa isip ko. Salamat sa Holy Spirit. Pinaunawa niya sa akin kung ano talaga yung kabuluhan, meaning ng stewardship. Yun nga, no? At itong pagbabago ng ating karakter, Christ-like. Hanapin muna natin ang pagkabutihan ng Panginoon sa atin. Pag nakita natin, ang dami palang blessing na binigay sa atin ng Panginoon. Kahit ang kanyang buhay, ibinigay niya 100%. Ano po? Tapos, suriin natin yung sarili natin. Ano naman yung naibalik ko sa Panginoon, mga kapatid? Manliliit tayo, mga kapatid, kapag ating nakita yung ating sarili. Ano mga naibigay natin sa Kanya? Kaunting oras, kaunting lakas, kaunting offering. Minsan tithes kulang pa. Kaunting tiwala, maraming pagdududa. Kaunting, maraming pride. Kita mo pa? More doubts, more selfishness, more kadamutan. Yan ang ating ibinigay sa Kanya. Tapos pag-iisip, marami pa yung ating isip. O mga kapatid, dapat talaga tayo, pag nakita natin sarili na ganyan, sa kabila ng kabutihan na pinakita ng Panginoon sa atin, panahon na, ito na yung panahon para tayo magbago, mga kapatid. At humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Nakita ko itong COP na to, talagang napakaganda ng magagawa sa ating buhay. Mababago talaga tayo, mga kapatid. Ano yung unang mababago? Hindi na tayo magiging madamot. Hindi na tayo magiging selfish. Ano pa? Magiging tapat tayo. Magiging pagbigay tayo sa Kanya. May babalik natin ng mas maganda. Ano pa? Mas madadagdagan yung ating mapagtitiwala sa Kanya. Mawala yung pagdududa. Magiging mapagpakumbaba. Grabe, mga kapatid. Sana napipil niyo yung mga sinasabi ko. Sana ganun din yung inyong pangunawa sa mga oras na ito. At ano pa? Kapag ito ay naramdaman ninyo, mga kapatid, hindi kayo magdadalawang isip na i-share ito sa iba at i-encourage din ang iba pa. Tandaan niyo po, mga kapatid, kung ano man ang meron tayo ngayon, lahat yan ay galing sa Panginoon. Binigay niya sa atin yan. So, isang magandang pasalamat kung tayo magbabalik sa Kanya. Hindi lamang sa pamamagitan ng bulsa. Mas maganda may oras, may lakas, at maging connected tayo sa Kanya sa bawat sandali. Pasasampa at magbabago ang ating karakter. Christ-like karakter, mga kapatid. So ayan, ayan ang aking reflection sa loob ng 13 episodes na ito. Sa mga nakakapanood, nakasubaybay, praise the Lord, na-bless po kayo. Sa mga hindi naman, sayang, pero narito tayo mga nakapakinig. Unti-unti nating i-share sa kanila, magpakita tayo ng example, magbigay tayo ng testimony sa church, at nawa ang Holy Spirit ay humipo rin sa kanilang puso. At wala naman hindi natin pwedeng pilitin yung iba kung ayaw, pero ang Holy Spirit ang may kakayanan. Sa atin ay wala. Tayo manalangin, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Salamat dahil kami ay patuloy ninyong ginising sa umaga na ito sa ika-13 episode ng aming COP. Ang aming stewardship, ang goal ng stewardship ay inyong ipinaunawa sa amin. At ang kahalagahan nito sa aming buhay. Ama, salamat at ginising nyo kami, pinakita nyo sa amin ang inyong mga kabutihan, ang inyong mga ginawa sa amin, mga sakripisyo, ang inyong hindi pagsuko po sa amin. Salamat din po dahil nakita rin namin ang aming mga sarili bilang isang madamot, makasarili, ma-pride, walang tiwala po sa inyo. At nakita namin ang aming sarili bilang marumi na parang basahan. O dakilang Diyos, wala po kami iharap na mukha sa inyo. Ngunit sa pagkakataon nito, nakita namin ang aming mapagkakamali.
nais po namin ilapit aming mga sarili. May oras pa para aming itama aming mga pagkakamali, o dakilang Diyos. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami maging tapat. Una-una sa pagbabalik ng aming mga ikapo. At maging tapat din sa pagpapractice ng COP. Sapagkat lahat ng aming mayroon kami sa mga sandali na ito ay inyo ibinigay din naman para sa amin. Ito, alam namin ay maganda may tutulong sa iglesia, sa missional, sa buong mundo na mga pagtatapos ng inyong gawain. At hindi lamang sa pamagitan ng offering, o dakilang Diyos, nais namin ilapit aming mga sarili na sa aming patuloy na pagtanggap at paghahanda sa nalapit ninyong pagdating. Maging aktibo kami sa gawain, tumulong kami sa mga program. Kayo ang aming priority, ang hindi ang aming sarili, o dakilang Diyos. Sapagkat sa ganitong pamarahan, kami ay maging connected po sa inyo at patuloy na aming mararanasan ang inyong mga biyaya at pagpapala at karunungan na nagmumula po sa inyo. Salamat sa mga lessons sa bawat devotional sa umaga, at kami ay nararanasan namin ang inyong pag-ibig. Sa pagpapatuloy po na aming panalangin, nais namin ilapit muli ang aming mga kahilingan. Diyan ang mother ni Ma'am Karin, patuloy pa rin nagpapagaling. Si Tatay Divino Alabanza, si Sister Vicky Jimenez, si Ma'am Hazel na nabibigatan sa kanyang buhay, maraming pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Si Sister Melba Tabios Jenson, si Sister Irian May Milihor, si Sister Teresita Dairet Reyes, yung kanyang 2 anak at mga apo, si Sister Zenaida Manarang, si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Juning Alpindo, Sister Ana Rosbel, Sister Adele, si Tatay Aming Paklib. Bawang may mga karamdaman at malubhang kalagayan sa mga panahon na ito, hipuin niyo po sila na inyong mapagpagaling na kamay. Dalangin din po namin ang mga kapatid na naghihintay ng kanilang munting anghel, sina Pastor Nelvin, Brother Kevin, Brother James, Brother Nico, at ang iba pa naming mga kapatid na naghihintay ng kanilang munting anghel. Dalangin din namin ang kagalingan, kalakasan at recovery sa lahat ng mga may karamdaman ngayon. Sister Liz Dora Magana, Sister Nena Salazar, Pining Eugenio Javier, John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Risa Enriquez, Ate Esther Lopez, si Marilita, Renato Santos, Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris C, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Sister Gina de Guzman, si Brother Arturo Duque at Sister Erlinda Duque. O dakilang Diyos, marami pa kami mga prayer request sa aming mga puso at isipan na hindi namin nabanggit. Sama po namin ito lahat sa panalangin at inyo pong dinggin ayon sa inyong kalooban, hindi na aming kagustuhan. Sa oras na ito, nais namin isama muli sa panalangin ang buong sambayan. Si Sister Dang de la Cruz, anuman ang kanilang pinagdaraanan sa buhay, patuloy niyo po silang samahan ang kanilang hanap buhay, ang kanilang kalusugan, ang kanilang pagtitiwala po sa inyo at pagtatapat ay patuloy niyo pong palakasin. Gayon din ang sambahayan ni Brother Arman Reyes, ang sambahayan ni Ate Lorna, ang sambahayan ni Sister Wilma Fernandez, gayon din ang sambahayan ni Sister Rose Chris Encarnado, ang sambahayan ni Nanay Nerissa, ang sambahayan din ni Ate Sally Sanchez, ni Sister Elizabeth Erese, ang sambahayan ni Sister Des Flores, ang sambahayan ni Ate Mitch San Jose, gayon din ang sambahayan ni Ate Revi, ang sambahayan ni Sister Elvira Manlangit, ang sambahayan din naman ni Sister Shirley Rosacinto, ni Sister Marilyn Garcia, ang sambahayan ni Sister Emilinda Makalalag, ang sambahayan ni Sister Belen Reyes, at ng iba pang mga nakikinig sa live na hindi namin nakikita. Patuloy niyo po kaming samahan sa aming maghapong pamumuhay, araw-araw na pamumuhay. Pagkaloob sa amin ang karunungan na nagmumula sa inyo, wala na po kami ibang hihilingin kundi karunungan o dakilan Diyos. Sapagkat pag nakakita namin ng inyong kabutihan, makikita rin namin ang aming karumihan, at makikita rin namin na inyong kamay na iniabot sa amin upang kami magbago. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. Salamat sa mga nagsishare. Salamat sa inyo lahat. At patuloy tayong connect
sa Kanya sa bawat umaga. Maganda, ano? God first morning lahat. Ang pagising pa lang natin, Panginoon, ang ating kapiling. Ano po? At siguradong maraming mga blessing. Wow, marami yan, ano? So, meron pala dito ang chinat si Kuya Arman. Kuya Arman, ang promotional campaign ng sa COP na ongoing ngayon ay medyo na-focus ang emphasis sa material tithes and offering at hindi nabibigyan ng emphasis ng total and complete surrender of one's heart. Kuya Arman, kung inyo pong nasundan yung buong episode ay cover po lahat, ano po. Medyo i-correct ko po yung inyong comment, ano. One's heart to the Lord is like the key willing to be happy partner of the Lord. Areas of the work commission to the children of God. When one's heart is totally surrendered to God, everything will be easy. Yes, no, yan, binawi niya sa bandang huli, no. Totoo po, yan nga yung diniscuss ng buong 12 episode, Kuya Arman, ano. So, hindi naman material things lang, ano. Although kapag ang sinuko mo raw ang iyong puso sa Panginoon, susunod na lahat yan. Susunod na lahat yan, ano. Yung iyong pag-serve sa Panginoon, kasama na yan. Sa iyong oras, iyong pagtitiwala sa Panginoon, kasama na yan. Basta't unahin mo muna yung kanyang puso. So, paano mong maibibigay yung iyong puso sa Panginoon? Seek ye first. Yan ang una. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all will be added unto you. Ano po? So, yan, ano, yan ang ating, kaya sabi ko nga, Kuya Arman, kung nakumpleto nyo yung 12 episode, magiging iba yung inyong pananaw, ano po. So, dahil, pero binawi nyo naman sa bandang huli, totoo yun, no? Yan din yung pinaka magiging summary. Kung pabaligtarin nyo po yung inyong comment, maganda sana, no? Maganda. Pero anyway, maganda pa rin. Once God's heart is totally surrendered to God, totoo yun, ano? Everything will be easily offered to the work. And hand, talent, time, effort, resources, and money. Yeah, totoo, no? But if the heart is not converted, no amount of promotions and testimonies will be reaped through success. Totoo po, Kuya Arman, ano? Babawin ko yung sinabi ko sa inyo, hindi pala mali. Tama yung sinabi niyo, no? Tama. At yan din naman yung tema, no, 12 episodes na yun, no? At anyway, idadagdag ko lang ang sinabi niyo po, no? Kapag nagsi-COP kayo tapos iba yung inyong motibo, nagkakasala tayo, mga kapatid, ha? Huwag po nating unahin yung pera, unahin natin yung puso, dahil susunod yung bulsa at yung katawan. Kapag inuna natin ang puso, masasayang lang po yung inyong bulsa kung walang puso, di ba? Di ba, mga kapatid? Di ba, Kuya Arman? Tama, di ba? So, mga kapatid, unahin nyo munang hanapin ang kaharian ng Panginoon. Tingnan nyo yung kanyang kabutihan sa atin. I-compare nyo yung sarili ninyo. Ano ba yung inyong binigay sa kanya? Nakapagbigay ba kayo ng oras sa kanya? Yung pag-a-attend kayo ng Sabat, late pa. Dapat ay mababago yan kapag nakita nyo yung kanyang puso. Nakita nyo yung kabutihan sa atin. Kaya yung pinaka dapat ang kabisado natin verse at ating sinasabuhay, yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all shall be added unto you. Magandang umaga po sa ating lahat. God first morning po. Tama po, full surrender to God. Amen. Sabi ko nga, Nanay Nerese, ano pa ba yung ating pagmamalaki? Wala naman. At ano pa ba yung inaasahan natin sa buhay na ito? Bawat isang araw na pagising, -1 sa iyong buhay, mga kapatid. Isipin natin yan. Paano kung bukas tapos na? Nahuli na, mga kapatid. Huwag nawa sanang mangyari, ano? Huwag nawa sanang mangyari na mahuli tayo. Sarado na ang arko ni Noe. So, kung ating iisipin, magbago na tayo ngayon na. Full time na natin ang pagtatapat sa Panginoon. I-surrender ang buhay. Sabi, yung pagbabago, unti-unti yan. Basta yung willingness mo, mahalaga na magbago. Ano po? Thank you, Brother Melvin, for including our family to your prayer. Yes po, salamat sa Diyos po ang kapurihan, Kuya Arman. At patuloy nating i-encourage ang bawat isa. Tayong mga nakakaunawa, tayong dapat na mag-encourage sa iba. Huwag nating hayaang di nila alam. Pagkasabi nga sa Bible, kapag alam mo tama, ngunit hindi mo ginawa, kaya nagkasala. O rhyme na naman yun, ano? Kapag alam mo tama, gawin mo na. At now na. O, di ba? Now na, mga kapatid. Not tomorrow, but now. Ayan, ano? Masaya ako, mga kapatid. Pasensya na, no? At ako'y natutuwa. Natutuwa ako. At nagkaroon ako ng chance na makapag-share sa inyo, makapag-encourage sa inyo. At, uy, tika muna, may 20 pa rin na connected na nakikinig. Oh. Praise the Lord, no?
Praise the Lord. Yung ating numbers ay 20 pataas yan, average. So, praise the Lord. Ano po? Praise the Lord. Hanggang bukas po muli. At patuloy tayo mabless. Tapos na yata. Hindi ko alam kung ano yung mga susunod na program ng CLPM. Pero ayon kay Pastor ay susuporta tayo sa kanila. Ganun pa man, din natin pababayaan yung ating nabuong grupo. At patuloy tayo mag-encourage na iba. At tayo lalago. Sabay-sabay. Sa tulong ng Panginoon. Ano po? God bless us po. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.